Kamusta na uli kayo mga Lodin? Welcome back to my channel, Kuya Reven Vlog. Pasensya na po kayo at medyo nabibisi tayo ngayon sa trabaho at hindi tayo nakakagawa ng mga video na ganito na pag-share ng lutuin na mga ulam. So for today's vlog natin mga Lodi, napakasimple lang ng ingredients natin. Tignan nyo dyan sa screen dahil ito ay paborito ng mga taga Bacolod, yung tinatawag nila na kansi. At eto na nga mga Lodi, so habang gagayakin natin yung iba pang mga gagamitin dito sa ating lulutuin for today, ito po ay beef shank mga Lodi, yung parang bulalo dyan sa atin o sa Pilipinas mga Lodi. So ito po yung mga karaniwang ginagamit talaga ng mga taga Bacolod sa pagluluto nitong ulam na to. Ito pong ulam na to ay napakasarap at napakasimple lang gawin. So ang matagal lang natin gagawin ay yung paghihintay syempre hanggang sa lumambot itong ating beef mga Lodi. So hintayin muna tayo, then prepare natin yung iba pang gagamitin natin habang tayo ay nagpapalambot nitong ating bulalo or beef shank mga Lodi. So yan mga Lodi, habang hinihintay natin lumambot yung beef natin or yung meat natin sa ating kalan mga Lodi, so ito papakita ko sa inyo yung ibang gagamitin natin. So meron ako ditong lemongrass or tanglad mga Lodi, iniwan ko lang na ganito. Pwede kayong gumamit din ng sibuyas na pula, puti or dilaw, kung ano available nyo mga Lodi. Hindi nyo na kailangang piliin pa kung ano po yung meron kayo dyan sa inyong kusina, yun lang po yung gamitin niyo. At wala akong batuan na fruit na talagang ginagamit ng mga taga Bacolod, yung pampaasim mga Lodi. Meron lang ako nitong tamarind soup base or powder. Meron din ako dito na tom yum, medyo maasim din naman to. Kung dyan sa lugar nyo meron kayong kamyas, pwede nyo pong gamitin. Kung meron kayong ibang pampaasim, pwede nyo pong gamitin mga Lodi. So ito pong aking nandito ay yun lang po yung meron ako. So yan po yung gagamitin natin. At meron din tayong gagamiting paminta, durog, buo, hindi na po importante, basta meron kayong paminta, okay na po yun. Lalagay din po ako ng dahon ng laurel. Yan. At alam nyo na po kung ano to, yung ating seasoning. Meron din tayong hiniwang hilaw na langka mga Lodi yan. At yung ating siling green or siling haba na ginagamit sa pangsigang. At meron din tayong garlic. Pwede rin kayong gumamit ng buo na garlic at hiwain nyo na lang ng pakunti kung wala kayong minced garlic na ganito. Instead na tomato paste mga Lodi, gagamit lang ako ng regular na ketchup dito sa ating gagawing ulam. So ito po ang available ko, so ito lang yung gagamitin ko po. So pero kung talagang gusto nyo makuha yung authentic ng pagluluto ng mga taga Bacolod, ay gagamit po kayo talaga ng batuan na fruit. Yung maasim po kasi talaga yun. At instead na ketchup, talagang gagamitin nyo ay tomato paste kasi medyo maasim din yun mga Lodi. At ito nga, yung pampakulay ng ating soup ay yung aswete, atsuete or anato, kung ano man yung gusto nyong tawagin dito. Yan, ito po yung gagamitin natin pampakulay ng soup natin. At gagamit din po tayo ng beef powder, beef cubes, kung anong meron kayo na beef flavor, pwede po yan natin gamitin. So yan po ang mga simpleng ingredients lang ng ating lulutuin for today. So kagaya po ng sinabi ko, kung gusto niyo po yung authentic ng pagluluto na itong
ulam na to, kung meron po kayong batuan fruit, yun po ang gamitin nyo. Saka yung tomato paste instead na banana ketchup. Yan. Iniwanan ko lang po para yung mga tagapanood natin, ito po ay hindi authentic na pagluluto, pero based on sa kanila lang ay gagawa tayo ng copy sa ating lulutuin for today. Kasi ito lang po yung aking available dito sa aking kitchen, mga lods. So, pero masarap din naman yan for sure, na or sinisigurado ko sa inyo na ang kalalabasan yan ay talagang parang ganun din, mga lods. Ayan. So dyan muna kayo mga lodi, dahil hinihintay natin lumambot yung ating beef dun, or yung ating meat dun sa kalan, mga lods. So ito na nga mga lodi, tingnan na natin to. So may higit isang oras na, or mag-iisang oras pa lang pala. So yan, medyo malambot-lambot na siya mga lodi, ang ating beef. Makikita nyo yan, natutusok na ng ating tinidor. So pagka ganyan na po, pwede na natin ilagay yung ating pampakulay dyan, mga lods. So yan, maglalagay lang ako ng pampakulay dito. So habang kumukulo yung ating meat, pwede rin po kayo magdagdag ng tubig or sabaw, mga lodi, kasi lalagyan naman din natin yan ng beef flavor. Wala na, so ilalahat ko na to, lods. At ilalagay ko na rin dyan siguro yung ating tanglad, mga lodi. So habang kumukulo, ayan. So yung lemongrass natin, mga lodi, lagyan na natin. So para lumasa na kagad dun sa ating meat yung ating tanglad. So mamaya na natin ilalagay yung ating sibuyas, kasi syempre hindi pa naman yan talaga malambot. So madudurog lang po yung ating sibuyas. Pero pwede na natin yan lagyan ng bawang. So ayan mga lodi, nilagay ko na po. So hayaan nyo lang siyang kumulo hanggang talagang malambot na yung ating karne, mga lodi. So hindi tayo gumamit ng pressure cooker dito. Mas masarap po kasi dito yung hindi minamadali yung meat. So para yung talagang katas ng buto niya ay malalasahan nyo dito, mga lodi. So yung nakita kong gumagawa nito dun sa Bacolod, yung ginagamit po talaga nila yung lalaking buto, tapos makukuhanan nyo talaga yung buto ng laman. So yun po yung talagang ginagamit nila. Talagang napakasarap, mga lodi. So since na tayo ay nasa bahay, mga lodi, ito lang po yung ating available na meat. So kung kayo po ay may available na ibang meat at hindi ganito, hindi shank or hindi bulalo, pwede na rin po ninyong gamitin yun, mga lodi. Hindi na kailangang bumili ng mamahalin or kung ano man, mga lodi. Kung ano lang po yung meron kayo, pwede nyo itong gayahin, mga lods. So yan, tatakpan uli natin yan, mga lodi, at maghihintay na naman tayo ng mga ilang oras pa or ilang minuto hanggang sa lumambot lang yung ating meat, mga lodi. So may litid kasi yan, mga lods, yung aking karne na nabili. So kaya medyo matagal, medyo matigas pa. Yan, mga lodi. So lalambot din yan, mga lodi, wag lang kayo magmadali. Yung meat natin malambot na, oh. Ayan, oh, natutusok ko na. Ayan. So pero yung litid hindi pa. So hintay-hintay lang tayo, mga lodi. Siguro magdadagdag lang ako ng konting tubig dyan, then pakukuluan uli natin ng medyo matagal-tagal. So dyan muna kayo, mga lods. So ito nga, mga lodi, magdadagdag tayong tubig. Ang ginamit ko po ay mainit na tubig. So para hindi siya tumigil yung init niya. So para dire-diretso pa rin yung kulo niya, mga lodi. So yan, dagdag lang ako ng tubig para
dun sa ating meat para nakalubog at lumambot to ng mabilis. Ayan. Tatakpan natin yan mga lodi. So hintay-hintay lang tayo mga lods. Bago ko makalimutan, lagay na rin natin tong ketchup mga lodi, or yung kung meron kayong available na tomato paste, lagay nyo na rin po. Lalagay lang ako ng konti dito kasi banana ketchup po itong gamit ko. So, medyo may tamis-tamis. Tumutunog na po na yon. Ibig sabihin nakakaisang oras na to pero hindi pa malambot. Dahil nag-set po ako ng isang oras, pero since na in-slow cook natin tong meat para mas masarap, so medyo matagal pa pala. Kala ko abutin lang na isang oras. So hintay-hintay ulit tayo mga lodi ng mga ilang minuto pa or ilang oras ulit para talagang malambot na malambot yung ating meat. So papakita ko na lang yan sa inyo mga lodi pag malambot na talaga. Eto mga lodi, 15 minutes ang nakaraan. So habang naghihintay pa rin tayo lumambot yung ating meat, so ano na natin, lagyan na natin ng mga pampalasa or spices mga lodi. So una ko ilalagay siguro itong ating seasoning. Alam niyo na po ito, karaniwan na ginagamit yung ating sarap seasoning. Lagay na rin natin itong ating laurel mga lods. Ayan. At yung ating paminta, pwede kayong gumamit na buo o durog o pino. Ayan. Lalagyan na rin natin yan ng ating beef flavor or beef na powder or bouillon or cubes, kung ano man meron kayo mga lodi. At syempre sa bandang huli ay titikman natin. Luin natin muna to mabuti. Yung litid na lang naman yung hinihintay natin lumambot dito mga lodi, pero yung laman niya talagang malambot na. Medyo matagal talaga kapag may litid. So yan. At lalagyan ko na rin yan ng ating pampaasim mga lods. So yung gagamitin ko po dito ay yung tom yum. So kung ano po yung available ninyo, ayun po yung gamitin ninyo. Pero ako po dito sa ulam na gagamitin ko or kakainin namin ay yung tom yum na powder mga lods. Ayan, isang kutsara muna lalagay ko, isang teaspoon mga lods. Tingnan natin yan. Gawin muna natin mabuti. So parang ang version nito ay sinigang na baboy, pero ang ginamit ay beef meat mga lodi, at nilagyan siya ng tanglad. So yun lang yung pagkakaiba niya. At ito ay may kulay, hindi katulad ng ating sinigang na baboy, ay tubig lang. Titikman na natin mga lods. Ayos na, ayos. Sarap. So yung tom yum ay medyo may kick na na maanghang. So siguro pang design na lang natin yung ng ating sili. Pero kung kayo po ay gusto nyo talaga ng maanghang na ulam, so maglagay pa kayo ng mga sili na paborito ninyo. So
So ito pong ginamit ko na powder, medyo may kick in pala siya na ano, na maanghang. So okay na po siya. So yan na nga mga lodi, hintayin natin ulit itong lumambot. Tatakpan ulit natin to. So yan muna yung ating update dito sa ating niluluto. So medyo lambot-lambot na rin. At malapit-lapit na rin yan maluto. Ang ganda ng kulay mga lods. Ayan. Pakita ninyo. Lapit natin. Yun. Hintay-hintay lang tayo mga lodi ha. Ayan, takpan na natin ulit para lumambot. Diyan muna uli kayo mga lods. Hintay-hintay lang tayo. So ito na mga lodi. So after 1 hour and 40 minutes. Ayan. So tingnan natin. So ito yung litid niya mga lodi. Ayan, so ayan, tumatagos na po yung sa meat, yung ating fork. So okay na yan mga lodi. At ilagay na natin yung ating sibuyas mga lods. Ilagay na yung sibuyas nyo. At yung ating langka na hilaw or unripe. So hinaan nyo na po yung inyong apoy dito. So medium to low. At palalambutin lang natin tong ating unripe na langka saka yung sibuyas. At okay na po yan mga lods. Mga 10 minutes pa siguro. At magsaserve na tayo. Lulubog ko lang to sa ating sabaw para magkaroon ng lasa. Lagay na rin natin yung ating sili. At hintay lang tayo ng 10 minutes pa. Then isa-serve na natin to mga lodi. At papakita ko na sa inyo yung ating gagawing presentation syempre. So dyan muna kayo mga lods, 10 minutes. So eto na mga lodi, finally tapos na yung ating niluluto. So papatayin ko lang po itong ating kalan. Tingnan lang natin to. Yun no. Wow. Yan po mga lodi, focus natin. Yan, yung itsura. At ilalagay ko lang po ito sa ating presentation plate. Then papakita ko po ito sa inyo ng malapitan mga lodi. Ayan, nagtatanggalan na. Sobrang tender. Ito na nga mga lodi, na ilagay na natin sa presentation yung ating niluto. Ito po ay tinatawag na beef kansi o kansi ng mga taga Bacolod. So, ano yun mga lodi? At finally mga lodi, natapos na natin yung ating niluluto at yung isi-share ko sa inyong ulam na tinatawag ng mga taga Bacolod, yung beef kansi mga lodi. So yan na nga, after siguro umabot tayo ng mga 2 oras sa pagpapalambot nitong ating beef saka yung ating mga nilagay na ricados. Pero nakita nyo naman, napakasimple lang ng ating mga ricados dito mga lodi. At napakasimpleng gawin. So eto na nga, syempre hindi natin matatapos yung video na to nang walang tikiman. Ayan mga lodi. Nakita nyo naman na yan sa harap ng ating video kanina. So tikman na natin yung soup. So,
tamang-tama yung soup mga lodi. Maasim. At lumasa rin yung nilagay ko dito na yung tom yum mga lodi. So kung ano po, kung wala kayong mga pampaasim, syempre kung ano po yung available nyo, yung po yung ilagay nyong pampaasim. So yung authentic po mga lodi, hindi ko sinasabing authentic ng pagluluto to ng mga taga Bacolod, pero syempre ito yung ating version dito sa ibang bansa mga lodi. Ito, napakasarap, subukan nyo po itong ating version at sinisigurado ko po sa inyo na parang ganun din yung lasa ng pagluluto nila doon sa Bacolod. Itong beef kansi na tinatawag nila mga lodi. Masarap. Itong beef, syempre dahil pinalambutan natin to, ay tender. Ayan mga lodi, oh. Magsik. Ayan. Sarap. Itong langka. Lambot. So parang ano nga siya mga lodi, sinigang na baboy or yung buto-buto. Pero ito ay beef mga lodi at syempre meron tong tanglad. Yun yung pagkakaiba dahil nalalasahan mo yung pinaka-tanglad niya or yung lemongrass niya. Lalong-lalo na yung nilagyan ko pa siya ng tom yum powder or seasoning or yung flavor mga lodi para mapaasim natin tong sabaw ng beef kansi. So yan mga lodi, maraming salamat uli at ito na naman, nakapag-share na naman ako sa inyo ng napakadaling lutuin na ulam dito sa ating vlog na Kuya Raven Vlog. So kung di pa po kayo subscribe, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe dito sa ating small YouTube channel na Kuya Raven Vlog. And of course, kung nagustuhan nyo po yung ating pagluluto, kindly like, share, or kung meron kayong mga katanungan, comment down below lang po dyan sa ating description box mga lodi. Maraming salamat uli hanggang sa susunod na vlog at pag-share sa inyo ng ating mga niluluto or mga kahit anong pang vlog dyan dito sa Las Vegas at kung saan mang restaurant, i-share ko po yan sa inyo dito lang sa Kuya Raven Vlog. So maraming salamat uli hanggang sa susunod. Paalam.